Nangyari ito nitong nakaraang Friday lamang nung ako po ay naglilinis sa taas ng bahay namin habang si Papa naman po ay nasa kusina at nagluluto. Nang nagpunta na nga ako sa terrace namin para ilagay yung walis tambo, bigla akong tinawag ni Papa. Makailang ulit niyang binanggit o tinawag ng pasigaw ang pangalan ko habang siya ay nasa kusina. Kaya nang bumaba na ako, nasabi ko lang na, "Pa, ba't mo ako tinatawag? Yang damit mong yan, kanina mo pa ba yan suot?" "Opo." "Bakit po?" At yung sumunod na sinabi at sagot ni Papa ay hindi ko talaga inaasahan. Nakita daw niya ako sa labasan. Nakaputing t-shirt daw ako. Hinihintay daw ako ni Papa sa pag-aakalang ako daw yun at hinihintay niya ako na makabalik pero hindi na ako nakabalik kaya tinawag niya ako. Nung time na iyon ay nakasando akong yellow. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Pero hindi lamang ito ang unang beses. Sapagkat may nangyari din isang Biyernes ng hapon nang bumili si Papa ng pandesal para pammeryenda. Habang inihahanda ni Papa ang imemeryenda namin, ako naman ay naghihiwa ng gulay na ipapakain sa mga guinea pigs ko. Pagkatapos kong magmeryenda ay umakyat na ako para maligo kung kaya't naiwan si Papa sa baba. Sa kwarto na rin ako tumambay afterwards. Nung gabi, bumaba ako dahil natahol yung mga aso na akala ko ay dumating na yung kapatid ko. Pero nang aking usisain ay wala pa pala. Pero nakita ko nakabukas ang TV sa kainan kaya akala ko naman ay naroroon si Papa. Pagtungo ko doon ay nakita kong wala palang tao. Wala doon si Papa pero nakaswitch on ng TV at electric fan kaya in-off ko. Pumunta ako ngayon sa kwarto ni Papa at sinabi kong, "Pa, andito ka na pala? Iniwan mo yung TV tsaka electric fan nakabukas dun oh." "Ano sinasabi mo? Ikaw kaya yung nahuli dyan? Ikaw kaya yan nandyan sa baba kaya iniwan kong bukas yan. Nakita pa kita naghihiwa ng gulay." Ha? Kanina pa yun, di ba? Bago pa tayo kumain, saka naligo na ako pagkatapos natin kumain. "Ay, nakita nga kita naghihiwa pa ng gulay. Hindi ka pa naliligo." "Pa, kanina pa ako naghiwa ng gulay bago pa tayo kumain, di ba?" At pinagtalunan talaga namin ni Papa iyon hanggang sa hinayaan na lamang namin. Iba na naman ang nakita ni Papa doon. Hiningi na lamang sa akin ni Papa yung rosary ko at dadasalan daw niya para maiiwas sa kung anumang mga masasamang elementong gumagambala sa amin. Magandang araw po sa lahat ng mga Sindak Short Stories listener. Ito pong naganap na ito, Sir Red, ay kuwento ni Papa nung siya ay nagwo-work pa sa isang logistics company. Sa kanyang kuwento, nag-OT yung ka-workmate daw niya at siya na lang ang natira sa cubicle. Bukas pa ang ilaw sa gawing iyon. Naisipan na lamang daw niyang magkape muna para hindi siya antukin dahil kailangan daw niyang tapusin ang trabaho niyang iyon. So nagtungo na siya at pagkatapos makahigop ng ilang beses sa tasa ng kape ay muli na siyang bumalik sa cubicle. Nang biglang nagbukas daw yung ilaw at nung una naisip niya na baka may nagra-rounds lamang na guard at iyon ang nagbukas ng ilaw. Hanggang sa walang abi-abiso, Sir Red, bigla daw pong pinagpakitaan siya ng Black Lady at sabay-sabay na nag-off ang ilaw sa kanilang kwarto. Hindi nga daw po niya alam kung ano ang dapat niyang gawin, kung tatakbo daw ba siya sa kabilang building, pero ang ginawa na lamang daw niya
ay sinalubong na lang niya yung black lady na papunta sa kanya. Yung black lady daw ay nakataas pa ang dalawang kamay na parang kahalintulad daw po ng saribulto ni Papa Jesus. Ito naman pong susunod kong kwento ay base sa kwento ng aking workmate. Normal na ginagawa kasi nila after mag-lunch ay pumupunta sa ladies room para mag-toothbrush o mag-retouch nang marinig daw po niya na may nagbabawas at feel na feel pa nga daw po nitong naroroon sa loob ng cubicle ang pag-iri. Natatawa daw yung workmate ko kaya bigla na lang siyang napakomento ng, "Wow sis, feel na feel ha?" Nang magli-lipstick na nga daw po siya, naisipan niyang silipin ang kada ilalim ng bawat cubicle dahil malalaman mo kung sino yun depende sa sapatos na suot, pero pagtingin daw niya si Red ay wala talaga. Wala palang tao doon kaya nagsisisigaw daw po siya palabas at dahil sa taranta, naiguhit pa daw po niya sa lababo yung lipstick niya. Ito namang susunod na kwento ay galing sa driver ng truck namin kasi madaling araw na daw silang nakakabalik. May sleeping quarters naman sila kaya natutulog muna sila doon at nagpapaumaga na. Kanya-kanya sila ng kwarto. Pagkatulog ay binangungot daw yung isa sa kanila at ang sabi may babaeng nakapatong at sinasakal siya. Galit na galit ang itsura nung babaeng iyon. Palaging ganun daw ang napapanaginipan o laman ng bangungot niya sa hindi din niya maipaliwanag na dahilan. Hanggang sa isang gabi, nagsama-sama na lang yung mga driver namin at nagkwentuhan na lamang. At doon nila nalaman na hindi lang pala yung isang driver namin ang may ganitong klaseng bangungot, kundi lahat sila ay magkakapareho. Ito naman pong pinakahuli, Sir Red, ay kwento lang din po sa akin. Nagpapa-insenso kasi sa company namin kada buwan at naglalagay ng salamin katulad ng sa feng shui at inilalagay nila ito sa bawat sulok ng mga silid sa aming kumpanya. Lahat ay nilalagyan nila pero doon sa isang pwesto na kahit anong lagay mo ay palaging nalalaglag at nababasag daw ang mga salamin na yun. Hindi daw po nila maipaliwanag o mahanapan ng kasagutan kung bakit sa bahaging iyon lamang daw nangyayari ang bagay na iyon. Kaya hindi na lamang daw po nila ito nilalagyan pa kapag nag-iinsenso sa kumpanya. Ako po si JM. Ito po ay naranasan ko sa aming mismong simbahan noong 2024. Isinama po kasi ako sa simbahan ng aking kaibigan dahil nagkataong mahal na araw po ito at ito rin yung araw na may nangyaring kababalaghan sa buhay ko. Kumakanta po kasi kami sa simbahan at napagkasunduan po namin na magkape muna pagkatapos ng konting ensayo. Madaling araw po nang mangyari ito. So habang nagpapakulo ako ng tubig sa takuri, bigla-bigla po bumigat ang aking pakiramdam. Dinedma ko na lamang ito dahil ang focus ko talaga noon, Sir Red, ay mapakuluan ang tubig at nang makapagkape na kami. Nang makapagtimpla na rin kami sa wakas, lumabas na rin kami sa likuran ng simbahan at doon na pagdesisyonan na umupo sa harapan nito dahil doon ay may bangkuan. Pero habang papalapit kami doon, Sir Red, believe me or not, bigla ay nakita ko po na kusang lumalabas yung isang upuan na plastic mula doon sa pagkakasuksok niya sa ilalim ng lamesa. Tininan ko ang aking mga kasama pero mukhang hindi nila napansin iyon, pero ang kutob ko masama. Ang ginawa ko na lang nang matapatan ito
ay sinipa ko iyon ng bahagya papasok muli sa ilalim ng mesa. Hindi pa man kami nakakalayo. Bigla na naman pong lumabas ito mula sa pagkakasuksok sa ilalim ng mesa. Napatigil na rin yung mga kasama ko. Ako man ay nais humiyaw pero pinigilan ko. Pinakiramdaman ko ang mga kasamahan ko na may hawak pang tasa ng kape at kinakabahan man pero tinanong ako kung ano yun. Hindi ako makapagsalita pero pansin na mga kasama ko ang pamumutla ko. Yung isang kasamahan ko naman ay hindi pa rin maniwala. At ang sabi pa niya ay baka hindi lamang daw pantay ang pagkakasimento ng sahig doon na agad kong pinagtakhan. Paano lalabas sa ilalim ng lamesa ng kusa iyon kung una walang tutulak at wala din namang uupo? Para hindi na rin kami mag-argumento, binalikan na lamang namin ulit ng aking kaibigan ang likod ng simbahan sa gawin ng kusina at yung lumabas na bangkuan ay itinuro ko. Muli ay lumabas na naman ito ng marahan. Sinipa ko ito papasok sa ilalim ngunit pagsipa ko, lumabas na naman ito at doon na kami natakot. Lumabas kaming lahat sa loob ng simbahan at maging yung mga matatanda na papunta pa lamang nung madaling araw ay nagtataka kung bakit kami nagsisigawan. Doon na sinabi na may mga pari nga daw na mapaglaro at maaaring sila ang gumagawa nun. Hindi man ka panipaniwala, Sir Red, pero nagdala talaga ito ng sindak sa akin kaya simula po noon hindi na kami nagpa-practice ng choir sa mismong simbahan at hindi na rin po kami nagtutungo pa sa kusina sa bandang likod nun. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.